Amen. Pakitignan po, tapos pakingitian na rin. Nakakahawa po yung ngiti. Amen. Mabuti po ba si Lord? Amen. Kanina po pagising natin ng umaga, sana na-remind tayo na napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Kaya may rason po tayo para ngumiti. Pakitignan ulit yung katabi. Tingnan mo kung nakangiti. Amen. Nakangiti yan kasi mabuti yung Lord. Amen. Minsan pa po isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo po'y sasamba sa Panginoon sa ating napakabuting Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, and celebrate His goodness this morning. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Thank you, Lord. You are so, so good, God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, say, oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. Come on, let's declare. Whom the Son set free is free indeed. Whom the Son set free has liberty. Your love has taken chains of me. The Son set free is free indeed. Whom the Son set free has liberty. Your love has taken chains of me. We will declare. Whom the Son set free is free indeed. Whom the Son set free has liberty. Your love has taken chains of me. Come on, we will praise the Lord. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. You are good. Hallelujah. Come on, bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Tulad ng inawit namin, you're so good, God. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, hindi nabawasan yung kabutihan mo sa mga buhay namin. Salamat po kasi nakikita namin, nararanasan namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa mga buhay namin araw-araw. Kaya Lord, meron kaming rason para, Lord, i-celebrate yung kabutihan mo ngayong umaga. Thank you, Lord. We will sing your goodness today, Lord, because you are so, so good, God. You're a good, good Father. Thank you, Lord. You are faithful. You are merciful, God. Thank you, Lord. Hallelujah.
goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Sing your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I
sa magandang umaga, magandang araw na yung binigay sa amin magkakapatid. Salamat po sa opportunity that we can come together, Lord God, to worship your holy name. Lord, it's all about you, Lord God. It's not about us. Andito kami para pasalamatan ka. Andito kami, Panginoon, to enjoy your presence, O God, to worship you, to honor you. Lord, isang linggo, itinawid mo kami. Isang linggo na pinagpala. Isang linggo, Panginoon, na nakita namin, Panginoon, ang iyo pong Panginoong pagmamahal sa amin. Kaya kami narito, we just want to honor you, to worship you, God. Lord, ayaw namin ma-miss yung presensya mo. Kaya kami nandito because of you, Lord. Not because the blessing, but because of you, Lord God. Lord, sa umagang ito, nagbababa kami ng sarili namin magkakapatid at amin pong hinihiling po sa iyo, Panginoon, na patuloy, Panginoon, siya sa ating mga puso namin magkakapatid, O Diyos. Ipatawad po sa amin ang lahat ng kasalanan na amin nagawa ng isip na salita. Kaya no, Panginoon, wala kami pwedeng maitago sa iyo kasi alam mo lahat ng bagay. Lord, it requires honesty and humility, Lord God, para lumapit po sa iyo. Lord, forgive us. Cleanse us, Father, with the blood of Jesus. At Lord, salamat kasi wala po kami sa ilalim ng kahatulan. Lahat na kay Kristo, Panginoon, ay pinalaya sa kondemnasyon. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Ang dalangin po namin patuloy ang presensya mo. Yung kalwalatian mo, Panginoon, ay maranasan po namin sa aming pong kalagitnaan. Hayaan mo yung mga pagod ay makapagpahinga, Panginoon, sa piling mo. Yung mga sugatan, mahil, Lord God, yung mga nangailangan katagpoy mo po kami. Panginoon, maraming salamat dahil hindi namin kayo mabuhay na walang po kayo. Dahil walang buhay pag walang po kayo because you are the life. Salamat po sa umagang ito, Holy Spirit. Lord, I pray for things that taught by the Spirit. Kayo po magturo sa amin. Kayo po magpaliwanag sa amin. Kayo magbigay sa amin ng kapahayagan na iyo pong nais sabihin sa amin. I pray for your heart. I pray for your mind, Lord God. At patuloy po, Panginoon, dalangin namin yung mga bagay na hindi pa nakikita ng mga mata, mga bagay na hindi pa narinig ng aming mga tenga, mga bagay na, Lord, hindi pa pumapasok sa isipan namin, yung mga bagay na ihanda mo sa mga tao, para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Lord, I pray for that revelation, O God, sa umagang ito. Panginoon, kaya hindi po sinasaway po namin ang lahat ng espiritu ng kabigatan. Ang lahat po ng pandaraya, kasinungalingan ng kaaway, Panginoon, sinasaway po ito. We do not allow the devil to speak lies sa buhay po namin. Hindi kami pag-aari ng demonyo, kami po ay mga anak ng Diyos. Lord, maraming salamat po, Holy Spirit, take church, my Lord. Kayo po patuloy na magtaas ng pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. All the glory belongs to you. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Sige po, bago tayo mo po, mag-declare muna tayo. Sunod po kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, you are blessed. Pakisabi, you are blessed. No po, you are blessed. Yan po, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Makaupo na ho kayo. Hanap po kayo ng upuan, magiging komportable po kayo. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna pong i-acknowledge. Baka may mga bagong dalo sa simbahan. First time mo sa church? Meron po ba rito? First time niyo po sa church? Ngayon lang ho kayo nakarating sa simbahan? Wala po? Okay, magandang umaga. Sige po, yung first time po, pwede po bang tumayo? Yan, palakpakan natin si Kuya. Good morning. You are welcome sa gawain ng Panginoon. Ganyan din po, bago ko magsimula dito, gusto ko muna i-acknowledge na dumating na si Kuya Jem, no, anak ni Ate Ellie. Ayun po, yung gwapo ho na yun. Pwede bang palakpakan natin ng Lord sa buhay po ng Kuya Jem? No? Bro, salamat sa buhay mo. So ngayon po, mga minamahal ko, diretso na po tayo sa ating pong topic. Ngayon po, tayo po ay nasa series ng The Kingdom of God. No? At nakita ko, mga minamahal ko, pag ito po ay naintindihan ng mga anak ho ng Diyos, everything mababago sa buhay ho natin. Pag naintindihan lang ho natin, no? Na tayo po ay nasa loob ng kaharian ng Panginoon, at yung katuwiran natin, pag inayos ho natin, yung lahat ng bagay, pawang idadagdag lang ho yan ng Diyos sa atin. That's very simple po ito sa Panginoon, napakasimple. Ngayon po, pag inaral mo, mga minamahal ko, pag tinignan mo nangyayari sa mundo, pasama ng pasama. No? Pahirap ng pahirap. Yung gobyerno ho natin, pabagsak ng pabagsak. No, okay lang sana kung spaghetti pataas eh. Paganoon po eh. Ayun ang problema ho natin. No, ang dami yung nangyayari sa mundo po na ito na hindi natin maipaliwanag. Kaya nga po, ang tanong ng marami, nasa ng Diyos?
Kayo po ba'y naitanong nyo sa buhay yan, nung panahon kayo dumadaan ng problema at ang tanong nyo, Lord, nasaan po kayo? Kayo ba ay tunay na nagmamalasakit sa tao? Ano? Alam nyo po, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, ito po'y kadalasan tanong nila, where is God when it hurts? Nasaan ba ang Panginoon nung panahong sugatan ka, nung panahong binubuli ka, nung panahong pinagbibintangan ka, nung panahon po na dumadaan po sa matinding pagsubok, ang tanong, nasaan ba ang Diyos? No? Parang pag inaral mo, di ba si Lord mapagmahal? Bakit ganun? Di ba si Lord mahabagin? Bakit ganon? Di ba si Lord makapangyarihan sa lahat? Ibig sabihin, kung makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, pero ba't ganon? Hinahayaan niya ako sa ganitong kalalagayan. Kung totoo ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, siya ay sovereign, bakit hinahayaan niya? May mga batang nire-rape, pinapatay. Bakit po ba may mga magnanako na sobra? No? Bakit nasaan ang Diyos? Alam ko po, minsan sa buhay natin na itanong ho natin itong tanong na ito. No po, lalo na pag dumadaan ka ho ng problema at medyo tumatagal, minsan ang tanong, where is God when it hurts? No? So ngayon po, minamahal ko, alam niyo po, lahat ng tao naghahanap po ng kamay ho ng Diyos. No? Halos lahat ng tao, minamahal ko, they are looking for the hand of God. No? Pero alam niyo po ba, mas magandang maintindihan natin yung kaisipan ng Diyos. No? Because ang kaisipan ng Diyos ay higit na mahalaga sa kamay ng Diyos. Pag sinabing kamay ng Diyos, is all about the power of God. No? Pag sinabi pong puso ng Diyos, minamahal ko, it's all about Him, His person, mga minamahal ko. No? The hand of God deals with His acts. Pag sinabing kamay ng Diyos, ang tinitingnan rito yung galaw ho ng kamay ho ng Diyos. Pero pag sinabing mind of God, ito po ay may kinalaman sa mga pamamaraan ng Diyos. Okay? So, maraming Kristiyano nasa simbahan because of the blessing, pero wala namang ganyan dito. Wala namang ganyan dito. Ayan ang katotohanan, kaya po nasa church ang marami, kasi kailangan nilang pag-apalan ng Lord. Ibig sabihin, they are looking sa kamay ho ng Panginoon. At alam niyo ho ba, sabing ganon, si Moses po, nakita niya kamay ng Diyos. Kung paano po minamahal ko, grabe yung miracle sa magitan po ng kapangyarihan ng Diyos, the hand of God. Pero alam niyo ho ba, minamahal ko, hindi po siya nauhaw sa kamay ng Diyos, nauhaw po siya sa puso ng Diyos. Nauhaw po siya sa kaisipan ho ng Panginoon. Yung mga kasama niyang Israelita, nakita ho yung kamay ng Diyos. The problem, hindi po nagbibuild ng intimacy ang blessing. Dahil po si Moses, minamahal ko, ang heart niya is to know the mind of God, so nagkaroon po siya ng malalim at personal na tinatawag po na karanasan sa Panginoon. Ibig sabihin, minamahal ko, yung mind ng Diyos, yung puso ng Panginoon, lagi po itong magtatapos sa intimacy with God. Kaya po nakakatakot, minamahal ko, pag buhay yun natin mga Kristiyano, umiikot lang po tayo sa tinatawag na blessing. Bakit po? Kasi pag nakuha mo ng blessing, iiwan mo na ang Diyos. Pero kung hinahanap mo ay puso ng Panginoon, you will stay sa presence ng Lord kasi you want to know Him. Kaiba po yun. And then, dahil po doon sa ganung puso, yung kredibilidad natin, nagiging maayos. So, minamahal ko, pag-usapan natin, tayo po ay nasa series po, minamahal ko, ng The Keys of the Kingdom. Nung tanggapin mo si Kristo, gusto ng Diyos maintindihan mo, you are in the kingdom of God. Sabi yun ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ibig sabihin, nang tanggapin natin si Kristo, we belong to this kingdom. At binigay ho ni Kristo yung kanyang katuwiran sa atin, kaya tayo nakapag-stay sa kingdom ng Lord. Ang mahalaga minamahal ko, kung paano nating pananatilihin yung righteousness natin, yung right alignment with God. Dito ho lagi nagtatalo. At dito po minamahal ko, tayo po'y nasa loob ng kingdom, at sabi ng Panginoon, I have given you the keys of the kingdom. Ibig sabihin, sa loob ng kingdom ay maraming tinatawag na parang mga room. At sabi, binigay sa atin tinatawag na mga susi. Ibig sabihin, one thing na pumasok ka sa loob ng kingdom, another thing, minamahal ko, yung susing binigay sa'yo, magamit mo. Nakaraan po, isa pinag-usapan natin is faith. Without faith, minamahal ko, walang galawang Diyos. Ang kingdom ng Lord na po-operate po ito sa pananampalataya. Kaya sabi, minamahal ko, according to your faith, be it unto you. Kahit gaano ka hirap, gaano ka imposible, pag may pananampalataya, kayang gumawa ng Diyos sa iyo. Bakit po? Kasi it is one of the keys of the kingdom. So, minamahal ko, mahalaga po yung tinatawag na maintindihan natin yung purpose. No? Yung purpose ng keys, minamahal ko, ang purpose ng keys, pag inaral mo, is to open lahat ng lock na door, to unlock the door of the blessing of God. No? Ano muna ako, nak? So, tingin mo natin yung purpose, no?
purpose. Sabi nga naman, minamahal ko, ang purpose po is important thing in life. Mahalaga na alam mo yung purpose mo. The biggest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Ang pinakamatinding trahedya po ng buhay, hindi po yung mamatay ka, bagkus yung mabuhay ka na hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Kasi para naghihintay ka na ng kamatayan, wala hong layunin doon. No? Trahedya po yun, mga minamahal ko. It is more tragic to be alive and don't know why than to be dead and know no life. So dito, mga minamahal ko, sabi ng Panginoon sa Proverbs 19 verse 21, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Sa Lord po, mahalaga sa Kanya yung layunin niya kaysa po sa mga plano natin sa buhay. Kaya napakasarap maintindihan ang plano ho ng Diyos. Now, tingin ka sa akin, ikaw po may plano ka, pero gusto ko maintindihan mo, masigit po ang purpose ng Lord sa plano mo. Alam mo bakit? Because He is all-knowing. Alam niya kung pinakamainam, alam niya nakaraan, alam niya paparating. Kaya masarap magtiwala sa Panginoon. Tingin sa akin, pag hindi mo natutunang magtiwala sa Panginoon sa future mo, para ka nagsusugal lang sa buhay mo. Umaasa ka lang ng baka. Pero kung matututo ka magtiwala sa Panginoon, alam mo may magandang nakaparating sa buhay mo. What is purpose? Ito po ay original intent. No? Intensyong original. Ito the will of a mind. Original reason why something has been created. Bakit ito nilikha? Sabing ganon. Yung reason po, no? Something has been created. The motivation that started the creation. Ano yung motivate para likhain ang bagay na ito? Ang tawag doon ay purpose. Reason for existence, why something exists, is called purpose. Ang Diyos po natin is a God of purpose, mga minamahal ko. Mahalaga po sa Panginoon ang layunin. Kaya po nakakalungkot pag hindi mo alam ang purpose mo. Alam niyo po ba ang problema ng maraming tao pag tinanong mo what is their purpose? Believe me, titingin mo sila sa kalangitan at mag-iisip kung kung ano purpose nila. Ang hirap po i-define, minamahal ko, tingin sa akin, malalaman mo lang ang purpose mo pag nakilala mo yung lumikha sa'yo. Pero as long na hindi mo naiintindihan o nakaiintindihan o nararanasan lumikha sa'yo, hindi mo malalaman bakit ka nabubuhay. Pag hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, aabusuhin mo buhay mo. Ulitin ko po ito. Pag hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, aabusuhin mo ang buhay mo. Isa po ako doon. No? I abuse my life kasi hindi ko alam ang purpose ko. And marami sa atin, and most of us here, maminamahal ko, hindi natin alam ang purpose. Kaya nga po ang dami nating sinayang na oras. Maraming buhay ang nasira kasi hindi natin naintindihan kung ano ba yung purpose ng life. No? Ngayon po, minamahal ko, pag-usapan natin, minamahal ko, yung purpose po ng prayer. Our topic this morning is the keys of the kingdom called prayer. Pagkasabi nga po, prayer. Isa pa ho, prayer. Pwede ba akong magtanong, kamusta na prayer life mo? Kamusta po yung time mo with God? No? Kamusta ho yung tawag dito, yung dating ginagawa mo na pumapasok ka sa kwarto, na pag-usap ka kay Lord, kamusta na po yung time na yon? No? Kamusta na ho yung iyong tinatawag na buhay panalangin? Our topic, Keys of the Kingdom, nakaraan, faith, ngayon pag-usapan natin, the prayer. So tingnan natin, the purpose for prayer. Alam niyo ho ba, pag inaral mo sa simbahan, ang pinakamaliit na gathering palagi is the prayer meeting. Pinakamaliit po yan, no? Kaya nga, minsan, pag inaral mo, kapatid, umaabot ang simbahan, kunyari 500, minsan taong nananalangin dyan, 10. At itong mga nananalangin ito, karamihan itong mga matatanda. Kahit lumibot kasi ibang simbahan. Kasi matatanda, wala na misang, pasensya na sa word, parang wala na silang gagawin. Ibibigay na lang yung buhay nila doon. At hindi mo na sila ang kailangang papikitin. Kasi pag ganun po, pumipikit po ng kusa. Kaya pag inaral mo, minamahal ko, that's prayer life ng simbahan. Kahit saan ako pumunta, the smallest gathering, minamahal ko, ng mga Kristiyano is the prayer, minamahal ko. Kaya po, sabing gano'n, minamahal ko, ang sabi sa atin ng Panginoon, pray without ceasing. Dapat po ang mga Kristiyano manalangin ng walang patid. Alam niyo ba, yung mga sila Pablo, sila Pedro, naintindihan nila what is prayer. Kaya po ang prayer nila, tingin sa akin, yung Sunday po nila, tsaka po yung prayer meeting nila, the same attendance po yan. Parehas. Alam niyo, nakakatawa po sa Korea, nakarating po ako sa Church ni Paul Yonggi-chu, mga minamahal ko. Grabe po prayer life doon. Madaling araw, mga minamahal ko, ang nananalangin ko, more than 20,000 people, they are praying. 20,000 people praying every day.
Kaya kung titignan mo, minamahal ko, hinubog ng panalangin nila yung kanilang bansa. Kaya po nakilala si Paul Yonggyechu, mga minamahal ko, because of that strength ng simbahan. Pakisabi nga po, prayer. Isa po, prayer. So bakit po ba maraming tao ayaw manalangin? Bakit po ba maraming tao ayaw pumunta ng prayer meeting? No po, palagay niyo po. Bakit kaya, minamahal ko, bakit kaya ang mga Kristiyano ayaw mag-pray? No? Pero alam ng mga Kristiyano kailangan manalangin. Tama po ba? Si rito na naniniwala, alam mo dapat manalangin, pero hindi na nag-pray. Bakit? What's wrong? No? Pag inaral mo, minamahal ko, pag tinignan ho natin, no, tulad po ng sabi ko sa inyo, bakit po ba hindi nananalangin ng maraming Kristiyano? No? Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon, hinubog ako sa panalangin. Kaya ako ho'y nakasurvive sa maraming tinatawag na because of this prayer life, because of my communion with God. No, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po ba, itong simbahan na ito, dumating po itong punto na 4 na lang nagpe-pray dito. 4. Ang dami natin, di ba? Minsan 4 na lang ho nagpe-pray. Bakit kaya? No? Bakit kayo mga tao, ayaw nilang manalangin, pero naniniwala sila na may power po sa prayer. Naintindihan niyo po yon? Pero salamat sa habag ho ng Lord, nakita ko ngayon po pag gumating kayong prayer meeting, nakakatuwa ang Panginoon. It's all about the grace of God. Ngayon po, ang halos mapuno itong 2 linya po ito sa buhay panalangin ng church. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, gawa ho ng Diyos yun. No, gawa ho ng Panginoon yun. So, alam niyo po ba, we love to sing, we love to praise, we love to worship God, but prayer meeting, we cannot find time. Tama po ba, no? Masarap sumamba, masarap magpuri, masarap umawit, pero pagdating po ng panalangin, parang hirap tayong kumuha ho ng oras. No? Kaya po ang prayer meeting, hindi po ito popular. No? Hindi po ito popular. At sana pagkatapos ho nito, tulungan ho tayo ng Panginoon manariwa yung ating pong puso sa pananalangin. Why we pray? No? Salamat ah. Maraming salamat. So tingnan ho natin, sabi po ng Matthew chapter 6 verse 6, sabi ho ng Biblia, Matthew 6 verse 6, maminamahal ko, sabi na gano'n, andyan po yan, Matthew 6 verse 6, but when you pray, yung word, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private, that your Father who sees everything will reward you. But when you pray, ang sabi ng Lord, hindi yung sinabing, but if you pray. Pag sinabing, if you pray, maminamahal ko, kung naisipan mo, okay? Kung mananalangin ka, kung hindi, okay lang. Yun po yung word na if. Pero pag sinabing when you pray, naniniwala si Lord na gagawin mo yung panalangin. That's the difference. Kaya po minamahal ko, pag sinabing when you pray, hindi niya sinabing if you pray, but when you pray, pag sinabi, sabi ng Lord, you will do this, I expect you to do this, dapat itong natural na ginagawa mo. Bakit po? Kasi when you pray, ibig sabihin, umaasa ang Lord sa'yo na magpipray ka. Hindi niya sinabi kung magpipray ka ha, na kung magpipray ka, hindi. Sabi niya, when you pray. Ano expectation ng Lord? Ikaw at ako, lahat po ng anak ng Diyos dapat nagpipray. Pakisabi nga po, dapat nagpipray. Isa po, dapat nagpipray. Kung anak ka ng Diyos, dapat ka nagpipray. Bakit po? When you pray. Hindi sinabing, anak, if you pray. Hindi po ganoon. Sabi niya, when you pray. God expect na ng lahat ng anak ng Diyos ay mananalangin. Kaya tulad ng sabi rito, minamahal ko, every believer know we should pray, but you pray. We believe that it is a work for a few intercessors. Sabi ho nila, hindi ang prayer para sa mga intercessor lang yan. No, dati yun din paniniwala ko. No, ang prayer po para sa mga, may tinawag talagang manalangin, pero hindi. Lahat ng anak na Diyos dapat manalangin. Sabi po ng Biblia, pray without ceasing. Ibig sabihin, minamahal ko, pag inaral mo, nagmamali na application. Dapat po, inaasahan tayo ng Panginoon na sama-sama tayong nananalangin. At pag mag-isa ka, sa pinakamahalagang ginagawa mo, yung prayer life mo. Ang panalangin ko, minamahal ko, sabi ko, Lord, sana yung altar namin, kung hindi na kami nagpipray, Lord, makabalik kami doon. Etong simbahan ito, mapahalagahan namin, Lord, yung panalangin. No, yung sama-samang panalangin. Napakahalaga ho na ito, mga minamahal ko, kapatid. Alam mo po ba, ang kapangyarihan mo nasa panalangin mo? Ulitin ko po ito, ang kapangyarihan mo nasa panalangin mo. Kaya ang atake ng demonyo nasa altar mo. Dahil pag nawasak niya ang altar mo, i-stop ang blessing mo. Pag hindi tayo naging maingat, minamahal ko, pag hinayaan natin, mabasag ang altar ho natin, minamahal ko, didiskarte mo buhay mo. Pero as long ng altar mo, yung prayer life mo, malakas po yan, malakas ang kilos ng Diyos. Hello?
Kaya mahalaga po yung panalangin mo, minamahal ko. Tingin sa akin, hindi naman ako, ikaw, hindi natin kaya magtagumpay apart from our prayer life. Kaya po ang demonyo, tingin sa akin, lagi kang tinutugso, lagi kang tinutugso na magkasala, magkaroon ng kasalanan sa puso ko. Para ano? Para hindi ako makapanalangin. Dahil pag hindi ako nakapanalangin, walang galaw ang Diyos. Ibig sabihin, ganun po ito kahalaga. Kaya po yung righteousness natin, mahalaga po ito. Your righteousness protect you. Kaya po minamahal ko, ang presence po ng Lord ay laging bukas. Lahat ng needs natin, nasa presence ng lahat. Nasa presence ng Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag humingi ka, bibigyan kita. Pag kumatok ka, pag bubuksan ka ng pintuan, sabi ng Lord. Kaya po napakalamay naman. Tingin sa akin, yung presence ng Lord, nagre-require po ito ng righteousness. Kaya mahalaga po yung buhay natin, kung paano natin iningat ang mga puso natin. Dahil po pag meron tayong sabit, hindi mo kaya mag-pray. Pag hindi mo kaya mag-pray, yung blessing na para sa iyo mapupurpit, sayang. Bakit po? Kasi po hindi ka nakapag-pray. Bakit po? Because of the spirit of condemnation. Kaya alam niyo ho ba, sa presensya ho ng Lord, ang isang powerful weapon ng demon is to condemn you. I-condemn ka na, i-condemn. Paalala sa mga sablay mo, paalala sa mga nakaraan mo, ipaalala yung mga bagay-bagay. Is to condemn you. Bakit po? Para hindi ka makapag-focus. Ang tendency, nagkakaroon ka ng doubt. Why? Because there is a spirit of condemnation. So dito po minamahal ko, question about prayer. Nakpakiano mo lang, pwede ba? Question about prayer. 3 bagay. Sabi niya noon, if God is sovereign, why pray? Kung ang Diyos po ay makapangyarihan po sa lahat, magagawa niya lahat ng gusto niya, at ano man ang maibigan niya, kaya niyang gawin, why pray? Alam mo naman pala ang lahat, all-knowing po kayo, kaya mo gawin ang lahat ng bagay. So kahit wala ako, kaya mong gawin. Ibig sabihin, ba't kailangan mo pang mag-pray? Siya niniwala, alam ni Lord ang lahat ng bagay. Bakit kailan yung pati humingi? Lord, alam mo naman pala, bakit pa kami magpe-pray? Yan po yung pag-inaral mo. Medyo ano po ito, no? If God is sovereign, why pray? If God will not influence by us, why pray? Ang sovereignty, ang ibig sabihin, is free from the influence of people. So ibig sabihin, kung hindi ka namin ka-influensya ang Diyos, so why pray? No? Ibig sabihin, kaya mo nang palang gawin ang lahat ng bagay, bakit kailangan mo pang manalangin? If God cannot be affected by what we say, He is God, then why pray? Nak, tingnan mo lang yung kasunod na nak. Tingnan mo lang yung kasunod. Nak, hindi. May isa yan yung inano ko sa kanina. What is sovereign? Tingnan natin, what is sovereign pag sinabi? God's sovereignty is the theological concept that God is the supreme, ultimate ruler of the universe. It means He possesses absolute authority, power, and control over all creation. Everything that exists operates under His overarching design and His plans cannot be successfully thwarted. Ibig sabihin, kung ito po ang Diyos, why pray? Alam mo naman pala, Panginoon, kaya mo nang palang gawin, kung ano gusto magagawa mo, bakit ko pa kailangan manalangin? Tama po ba ako? Yes. Nakasunod na ibig sabihin, absolute authority, God is the creator, meaning He owns everything and is not bound or limited by the creations He made. Because He is a sovereign God. Ba't ba kailangan natin manalangin pa? Sabi nga ng Panginoon, bago ka pa lumapit, alam ko na panalangin mo. Why pray? Ba't alam mo naman pala, Lord, ba't kailangan ko pa pumunta dyan? Ba't kailangan ko pa humingi? Tama po ba ako? Kung ikaw naman po makapangyarihan, bakit kailangan ko pa mag-pray? Alam mo naman lahat ng bagay, alam mo naman lahat ng needs ng tao. Actually, nakikita mo lahat na nangyayari sa mundo, nakikita mo yung patayan, nakikita mo yung mga injustices, nakikita mo yung mga taong binabaril na lang. Bakit hindi ka makialam? You are sovereign. Alam niyo po ba lahat ng sisi sa Diyos? Kaya po ang dami mga taong sama-sama ng loob sa Diyos. Bakit po? Kasi pinatay ng Diyos yung pamilya nila. Kaya pag nakausap ka ng mga taong wala ho sa Panginoon, karamihan sa kanila may isang karanasan, minamahal ko, na tinatanong na kine-question nila yung sovereignty ng Lord. Lord, bakit ganon? Ang dami masamang tao, bakit tatay ko pa? Lord, bakit pa yung nanay ko nagkasakit? Mahal na mahal ko nanay ko, ba't hinayaan mo mamatay? Kaya pag inalo mo, minamahal ko, pag ito hindi natin naintindihan, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, kasalanan ho ng Diyos.
Alam niyo ba, pag inaral mo, maraming mga tao galit sa Panginoon. Kaya minsan sinasabi ko sa kanila, patawarin mo na Diyos. Can you imagine, no? Patawarin mo na yung Diyos. Kasi ang dami lang sama ng loob sa Diyos kasi hindi nila naiintindihan. Itong topic nito, I believe makakatulong po itong maintindihan natin. Minamahal ko, bakit po ba may ganito? No? Bakit ba ang Diyos sa kabila, because He is sovereign, mga minamahal ko, hindi niya magagawa yung sinasabi ng isip natin na kaya niya hong gawin. No? So tingnan nun natin ito, mga minamahal ko. May 3 sagot para ho sa panalangin ho natin sa question po nito. 3 bagay na dapat natin maintindihan. No? Kasunod. Dito mga minamahal ko, sabi ng ganon, sabi rito, why pray? Because God is as sovereign as His word. Ang Diyos po ay sovereign, yung being niya. Pero yung word niya sovereign. Equal. Sabi po ng Biblia, God put His word above His name. Ibig sabihin, mas itinataas ng Panginoon yung salita niya kaysa sa pangalan niya, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, God is as sovereign as His word. And then pangalawa, God is limited by His word. Pangatlo, God will never violate His word. Kaya po si Lord, mga minamahal ko, siya po hindi pwedeng salita ng salita. Di ba tayo minsan, Lord, kausapin mo ako. Hindi ho basta-basta nagsasalita ang Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagsalita siya sa iyo, mauobliga siyang gawin. Alam mo bakit? Because your God is faithful to His word. Napakatapat ng Diyos sa salita niya. Kaya po pag sinabi ho ng Panginoon, gagawin na. This is my favorite verse. God is not a man that He should lie. He is not a human being that He should change His mind. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag pinangako niya, tinutupad niya. Why? Because your God, our God is faithful to His word. So ibig sabihin, mga minamahal ko, pag tinignan po natin, itong pinag-uusapan natin, sabing gano'n, mga minamahal ko, when He speaks, whatever God says become law, not only to creation, but become law and also to God. Yung salita niya, nagiging batas, hindi na sa kanya nilikha, even sa kanyang sarili, ito po ay nagiging batas. Tingnan sa akin, hindi siya pwedeng baluktutin yung kanyang salita. Bakit po? Hindi po siya magiging matuwid. Kaya po ang Panginoon, siya po mismo, nalilimitahan siya ng sinabi niya, mga minamahal ko. That's the power of the Word of God. That's the faithfulness of our God. Kaya tingnan sa akin, sabi ho ng Bible, binabantayan ho ng Diyos yung mga salitang lumalabas sa bibig niya to fulfill it. Grabe po ito pag naintindihan mo. Kaya pag sinabi sa iyo ng Lord ang isang bagay, binabantayan ho ng Panginoon to fulfill it. Walang pwedeng pumigil to fulfill kung ano sinasabi niya sa iyo. Sabi po ng Isaiah 55 verse 11, so as my word that goes out of my mouth, it will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purposes for which I sent it. Bakit po? Because God is as sovereign as His word. God is limited by His word. God will never violate His word, mga minamahal ko. Kaya pag inaral mo, minamahal ko, tulad na sabi ko sa inyo kanina, si Lord po hindi pwedeng magsalita ng magsalita. Bakit lahat ng bibitawang salita magiging batas? Pati ho sa Kanya. Wala po siyang choice kundi gawin. Kaya po, what is prayer? Prayer, mga minamahal ko, is this. If your God is faithful, and this is His word, okay? He's very faithful, ito yung word niya, hindi siya pwedeng, hindi gagawin to. Because pag hindi niya to ginawa, He is not faithful. And He's not God. So, ibig sabihin, ang prayer, maminamal kasi, lumalapit po tayo sa Panginoon at binubuksan po natin ang salita niya at sinasabi natin sa Kanya, Lord, sabi mo to. Naniniwala ko I am blessed. Naniniwala ko I am highly favored. Lord, naniniwala ko I am healed. Lord, naniniwala ko I will prosper. Lord, naniniwala ko, Panginoon, Lord, magtatagumpay ako. Sabi po ng salita ho ng Diyos. Wala siyang choice, maminamal ko, kundi gawin. Sinabi niya po ito. May kausap po ako. Sinabi niya, so gagawin niya. Hindi niya pwede, hindi gawin. Alam mo bakit? Hindi na siya pwedeng maging Diyos dahil sinungaling po siya. At alam natin, hindi pwede
Kaya muna ako, Luke chapter 11, verse 1, the purpose for prayer. Bakit ba kailangan mag-pray? No? Ano bang layunin ng Panginoon? Bakit may prayer, mga minamahal ko? Bakit may prayer? Dito po, mga minamahal ko, isang pangyayari sa mga disciple po ng ating pong Panginoon, pag inaralo natin is this. Sabi nga noon, Luke 11 verse 1, once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. No? Matapos mo manalangin ni Jesus sa isang lugar, and then nakita siya mga disciple niya, pagkatapos niya manalangin, sabi niya, Lord, turuan mo naman kaming manalangin. Alam mo, nakakatuwa itong mga disciple niya. Siguro kung ikaw at tayo po magkakasama, siguro ang hihingi ko sa Panginoon, Lord, turuan mo akong lumakad sa tubig. No? Ang sarap kaya, Lord, turuan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Lord, turuan mo nga ako kasi nung sabi mo sa fig tree, mamatay na matay. Lord, pwede bang turuan mo ko na tulad ng ginawa mo? Tumayo ka, sabi mo sa hangin, tigil. Sabi mo sa tawag dito sa wave, tigil. Pambira. Lord, pwede bang turuan mo ko paano magpadilat ng mabulag? Lord, turuan mo kung paano bubuhay ng patay siya kasama ho niya si Jesus. Pero hindi po yun ang kanilang panalangin. Ang kanilang panalangin, Lord, teach us how to pray. Turuan mo kaming manalangin, Panginoon. No? Kaya po, mga minamahal ko, alam niyo po ba, pag inaral mo, magaling po si Jesus eh. Sabi po ng mag-aaral, si Kristo po, gumigising na madaling araw. No? He prayed. At sabi po nila, Jesus prayed 4 hours a day. Sabi ng mag-aaral. Kaya po, pag inaral mo, laging wala si Jesus. Sabi nga po, pag inalo ang Biblia, wala kang makikita. He prayed with his disciple. Lagi po siya mag-isa. Naalala si Gethsemane, sinama niya 12, sinama niya yung 3, tapos iniwan niya yung 3, mag-isa po siya. So, ibig sabihin, pag inalo mo, minamahal ko, para kay Jesus, ang prayer is personal. Napaka-personal ng panalangin kay Jesus. Kaya po si Kristo, pag inalo mo, minamahal ko, lagi pong kakaiba. Pag-isip po ng mga disciple ng aga-aga. Asa si Jesus? Wala. Saan pupunta? Nakikita nila nagpipray. Ibig sabihin, minamahal ko, ang prayer ay napakahalaga sa Panginoon. Bakit po ba si Kristo napaka-committed ng prayer life? Bakit napaka-committed ng prayer life? Kasi naintindihan niyo, mga minamahal ko, ito pong ating pinag-uusapan. So dito, mga minamahal ko, kaya ang prayer ng mga disciple, mga minamahal ko, sabi po nila, Lord, teach us how to pray. Alam, nakita ho nila, kapatid, si Kristo mag-spend po ng 4 hours, kausap yung tatay niya, 4 na oras. Kung alas 3, alas 5, alas 4, alas 3, alas... And then, pagbaba po niyan, sasabihin sa disciple niya, tara, punta tayo sa bayan. And then, pag nakakita po yun ng bulag, ano gusto mong gawin sa'yo? I want to heal. Sandali lang, be healed. No, sabi ng Panginoon, makakita ka. May lalapit po na may ketong. Sabi, Lord, if you are willing, you can make me clean. I'm willing, be clean, be cleansed. Ganun lang ako kabilis. Ang bilis-bilis ng gumawa ng miracle ng Lord. May ililibing po na isang anak po ng babae, nagsalubong po, ang daming tao na dala-dala po sa tinatawag na casket. Habang naglalakad, nakita po ni Kristo, yung puso niya, sabi, napunta raw doon, sabi nga noon. Nilapitan ni Jesus, umiyak yung nanay. Ang sabi na sa bata, nak, bangon. Bumangon po. Grabe naman, ano bang meron dito? Nakita nila mga minamahal. Ito na obserbahan nila. Kaya ganun ang kanyang kapangyarihan. Kasi nag-spend siya ng maraming oras sa tatay niya. Ulitin ko po ito. And they found out, mga minamahal ko, bakit napaka-powerful ng buhay? Kasi nakita po nila yung prayer life ni Jesus Christ. He invests time with His Father. Ganun ho kahalaga ang prayer kay Kristo. Tingin sa akin, alam ho ni Kristo na without prayer, walang power. Kapatid, ang prayer po napakahalaga. Ito ang power natin, kapatid. Ito po kapangyarihan natin. Sabi ng Panginoon, pag may prayer, may power. Alam niyo po ba yung sovereignty ng Lord, ipinagkatiwala niya sa iyo. Yung kapangyarihan ng lumikha ng langit at lupa, pinagkatiwala niya po sa iyo. Kaya yung sabi ng Panginoon, kung ano man ang kaya mong paniwalaan, yun ang kaya kong gawin sa buhay mo. So ibig sabihin, maminamahal ko, prayer to Jesus is very personal thing. No? Masarap mag-pray ng prayer meeting kasi marami kayo nagpipray. Kasi kahit hindi ka nagpipray, kahit makatulog ka, hindi halata. Pero sa prayer meeting, maminamahal ko, pero pag kay Lord na, wala na, personal na po ito. Usapin na po ito ng Diyos, no? Sabing ganun, prayer is a personal discipline. Prayer is relationship first. Sa akin, sabi ng Lord, nak, bago ka gumawa ng kung ano-ano dyan, unahin mo ko, relationship first. The key, maminamahal ko, is prayer life.
tingin ko po ito, the key na hawak mo is your prayer life. There is power na nasa kamay mo. Yung susi, ibinigay sa'yo ng Panginoon, mga minamahal ko. Susi ng kalangitan ang binigay sa'yo ng Panginoon called prayer. Pero parang mas madaling dumiskarte kaysa humanalangin. Mas madali hong trumabaho mag-isa kaysa humanalangin. No? Pero maniwala ka, yung trabaho mo, wala po yung kasiguruhan. Isang araw, babaksak po ito. Bakit po? Wala pong Diyos na nag-iingat. Kaya napakahalaga ng panalangin, mga minamahal ko. Ang prayer meeting, tulad po ng sabi ko sa inyo, ang prayer meeting, it is a personal thing. Why pray? Alam niyo, sa totoo lang po, nakita ko, ang dami nating nasasayang na time. Binigyan tayo ng Lord ng lahat ng opportunity to talk to the King. Lahat. Wala po ritong pastor-pastor sa presence ng Lord. Wala pong pastor-pastor, walang bishop-bishop dito. Ikaw anak ka ng Diyos, ako anak ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, you can come in my throne. You can petition, sabi ng Lord. Binigyan tayo ng Panginoon. I have given you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ibig sabihin, tingin ka sa akin, yung Diyos po'y nakadepende sa tao sa lupa bago siya gumawa. Tignan niyo po ito, sabi niya, I have given you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ibig sabihin, ang langit po'y sumusunod lamang sa ginagawa ng tao sa lupa. Ang kapangyarihan mo, minamahal ko, ng simbahan ay nasa panalangin. Ang kapangyarihan mo ay nasa panalangin. Kaya po si Kristo, minamahal ko, hindi po siya gumagawa ng miracle sa ganang kanya. Siya po'y gumagawa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritong pumupus-puso po sa kanya. Kaya po ang prayer kay Kristo, it is non-negotiable. Si Kristo model, Pastor, dapat ka mag-pray kasi ikaw yung pastor. Hindi, dapat ka mag-pray kasi anak ka ng Diyos. Ulitin ko po ito. Ang akala ng madami, hindi, si pastor kailangan mag-pray kasi pastor hindi. Anak ka ng Diyos ba dapat tatay nagpe-pray? Lahat ng anak ng Diyos dapat nananalangin. When you pray, di sinabi, if you pray, ang sabi niya, when you pray. Ano in-expect ng Diyos sa'yo? Dapat kanya makita sa kanya harapan. Kasi anak ka ng Diyos. Minsan ang problema natin, mga minamahal ko, lumalapit lang tayo sa Diyos kasi may kailangan tayo. We always look for the hands of God. Lord, itawid mo ako rito, i-bless mo ako, and then naalis ka na. Babalik ka sunod na linggo, pag walang-wala ka na, pag empty ka na, at kailangan mo naman si Lord, ginawa mo siyang genie. Ginawa mo siyang parang bangko. Pag kailangan mo lang tsaka pupunta, alis ka na ron. Kapatid, kailan ba tayo mag-stay sa presence ng Lord? Anak, bakit nandito ka? Lord, I want to be with you. Lord, gusto ko lang dito. Gusto ko lang mag-stay. Alam niyo ba tingin sa akin? Sabi ng Biblia, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, ano ina-expect ng Lord sa atin? And we miss itong bagay nito, yung tinatawag na panalangin. Pwede ba kitang matanong, kamusta na prayer life mo? Kamusta na yung buhay panalangin mo? Kamusta na kayo ng Panginoon? We are invited by our Creator. We are invited, mga minamahal ko, ng King of... Actually, you are not invited kasi alam mo bang hindi ka na dapat imbitahin? Alam mo bakit? Taga doon ka sa presence ng Lord. Ang iniimbita ng Lord yung hindi taga doon. Pero sabi, nak, nung maging ina kita, taga sa loob ka ng presence ko, dapat dito ka nabubuhay. Kaya dapat, tingin sa akin, what is prayer? Prayer is like a breath. Para po itong hininga na pag hindi tayo nag-pray, mga minamahal ko, nararamdaman natin kakaiba. Alam niyo, Pastor, sa karanasan ko, pag hindi ako nanalangin ng isang araw, nararamdaman ko agad something wrong. Isang araw pa lang po yun. Lumalakas ang laman, lumalakas ang temptation. Pag nakadalawang araw ko, pumapasok ang emptiness, nawawala joy ko, nawawala. Pag tumatlong araw ko, mga minamahal ko, nakakatakot na po yun. Ibig sabihin, damo mo kagad. Bakit po? Kasi wala ka sa tunay mong tirahan. So, ibig sabihin, the presence of God is your perfect environment. Isang bagay na natutunan ko, you cannot enjoy Christian life without a prayer life. Or else you will become a religious people, mga minamahal ko, walang karanasan sa Panginoon. Wala akong naintindihan about God. Bakit po? Kasi po, na-miss natin yung pinakamahalagang bagay. Ano po yun? Actually, hindi bagay. The most important person in your life is your God. Kaya po si Kristo po, napakahalaga ng prayer, mga minamahal ko. Naalala ko, mga minamahal ko, yung mga disciple po niya, umakit po sila ng prayer mountain. Bumaba po siya, nakita niya yung mga disciple niya, kinakast out po yung demonyo.
Layas, sa pangalan, layas. Halos buong maghapon na rabasek ka na rabakande, alis, layas. No? Siguro pagkatapos ni John, pare, pagod na ako. Ikaw naman, sabi ni Pedro, layas, layas, layas. No? Walang nangyayari. And then pambira, halos maghapon, focus na yung mga wala talaga. And then bumababa si Jesus, galing po ng bundok. Sabi po ng tatay, lumapit sa kanya, Lord, dinala ko yung anak ko sa mga disciple mo, pero hindi na mapalayas. Sabi ng Panginoon, kayong mga lahing tinatawag na hanggang kailan ko pagtitiisan. Dalhin yung bata sa akin. Sabi ng Panginoon, alis! Maghapon namin kinasawt, hindi nakasawt. Sinabihan mo lang umalis. And then sabi nila, nung secret na ho, Lord, ba't ganun? Hindi namin sila mapalaya. Sabi ng Lord sa kanila, hindi mapapalayas lang sisigaw-sigaw lang. You need to pray. Bago ka magministeryo, dapat ka munang manalangin. Alam niyo bang napahal? Ano ang problema natin? We want to minister without prayer. Ito lagi sinasabi sa grupo po na ito nasa taas. Huwag tayong masanay na nagministeryo without prayer. Kung ikaw po'y naglilingkod, huwag kang masanay na nagministeryo na wala hong panalangin. Ang pinaka nakakatakot, maminamahal ko, nagmi-ministeryo ka, napakiramdam mo may nangyayari sa ginagawa mo na hindi ka nagpipray. Nakakatakot po yan. Bakit po? Ang ministry, tingin sa akin, ang unang ministry natin, hindi po itong ginagawa ni Pastor. My first ministry is our God. Ang unang ministry ko maminamahal ko is to worship my Father, to worship our Father. That's my first ministry, to worship Him, to honor Him, to pray, to stay in His presence. That's my first ministry. And then this is ano man ang ginagawa natin sa labas, ito po'y bunga lamang, maminamahal ko, ng ating ugnayan sa Panginoon. Ang problema ng maraming Kristiyano, maminamahal ko, busy sa kaharian, pero wala po silang time sa kanilang hari. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Gawin natin prioridad ng Diyos natin. Alam niyo po, pag sinabing priority, dapat siyang pangunahin. Maraming Kristiyano sinasabi na they love God, pero hindi ho nakikita yung katotohanan, they love God. If you love God, maminamahal ko siya, dapat nasa unahan ng buhay mo. Yung unang-unang patak ng araw, maminamahal ko, mahalaga yan. Bakit po? Yan po ay tinatawag, maminamahal ko, ng kapahayagan ng yung tinatawag na commitment sa Diyos mo. Kapatid, you cannot enjoy Christian life without a prayer life. Pag wala kang prayer, matutuyot ka. Pag wala kang prayer, maminamahal ka, maano ka ho. Pero hanggat ikaw po may panalangin, maminamahal ko, the joy of the Lord, the peace of the Lord, the power of the Lord, the presence of the Lord will come upon you. And you can enjoy Christian life. Ulitin ko po ito, maminamahal ko. Hindi ko alam kamusta na ang altar niyo ni Lord. Hindi ko alam kung kamusta na ho yung buhay panalangin. Ikaw po nakakaalam. Hindi ho tayo kinokondemn ng Lord. Ang sinasabi lang sa atin ng Lord na napakahalaga ng altar mo na yan. Go back to your altar. Balik. Kaya ka nagkukulang, kaya nagkaka-problema ang buhay mo kasi pinabayaan mo yung pinakamahalagang bagay para sa'yo, your altar. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, palakpakan natin si Lord. Pakisabi nga po, altar. Pakisabi pa, altar. So maminamahal ko, ang prayer, it is a personal thing. Maminamahal ko, no? Kaya kanina nagpipray kami ng music team, sabi ko sa kanila, we have an audience of one. Sila po pag nagpapatugtog dito, sila tumutugtog, hindi po kayong audience, maminamahal ko, ang audience po ang Diyos. Pag nasa worship team ka, hindi po tao audience, hindi po ito ang audience. Ito ang dapat matuwa kasi siya po yung audience, maminamahal ko. Dito po ginagamit ang worship, hindi po sa mga tao. Kaya pag hindi ka nagkamali, pag nagkamali kayong mga tao, akala mo natuwa sila, hindi. Kung may matutuwa, dapat dito yung Diyos. Ibig po ito, kung may matutuwa ang Diyos dito sa simbahan, kung may matutuwa dapat si God. Si Lord, bakit po siya po yung dahilan kung bakit tayo nandito? Siya po yung reason na existence natin. May kausap po ako. Yung kapatid niya sa akin, alam niyo, tingin niyo po ito. Kung babalik lang tayo, alam ko nagpipray ka naman baka napabayaan mo lang. Pero sinasabi na pa yun, anak, balik ka. Tingin niyo po ito. Kung kaninang maga, ikaw po, lahat tayo kaninang maga, nagising tayo. Bago tayo naligo, bago tayo kumain, kinausap natin tatay natin, sabi natin, Tay, maraming salamat Salamat sa pag-ibig mo, sa biyaya mo. Lord, salamat sa buhay, salamat sa hininga. Lord, salamat buhay pa ako. Lord, mayroong opportunity to worship you. Lord, fill me, Lord. Gusto kitang maranasan. Lord, mamaya sa service, gusto namin, mapuspos kami ng kapangyarihan mo. Yung glory mo, yung presence mo pupunta. Try to imagine kung lahat ng anak ho ng Diyos na nandito.
Pupunta ho tayo, minamahal ko, bago tayo pumunta, kinausap natin ng Diyos, maniwala ka, baka bumababa pa lang tayo dyan, bumababa na ang presence ng Lord. Because prayer is first thing first. Kapatid, pinakamasarap po sa lahat, hindi ho yung kamay lang ho ng Diyos. Mahalaga po yan. Pero mas mahalaga po yung puso ng Lord. Alam mo, tingin sa akin, ang sarap po manatili ka sa presence ng Lord kasi gusto maintindihan yung puso ng Lord. Gusto maintindihan kung paano siya mag-isip. Na pwede po siya makilala ha, buhay po siya, nagsasalita po siya. Na ito po ang salita ho ng Diyos. Pwede siya makilala, pwede tayo magkaroon ng intimacy with God. Kapatid, tingin sa akin, basta meron ka intimacy, kahit yanigin ka ho ng mundo, basta you are intimate with your God, minamahal ko, lahat ng bagay pwede mong pagtagumpayan. And intimacy starts in the presence of God. Let us go back sa altar ho ng Panginoon. Balik ho tayo sa altar ho ng Panginoon. Sabi ho gano'n, minamahal ko, pag tinignan ho natin, no, si Lord po, katakot-takot ang ginawang himala, minamahal ko. Bakit po? Kasi po, because of His prayer life. No? Grabe ho yung prayer life ng Panginoon. Alam niyo po ba, He is the perfect model. Siya po yung perfect model ng prayer. No? Alam niyo po, kung sino kasama mo, lagi kang mahawa. Lagi po tatandaan, kung sino kasama mo, magkakaroon lagi ng impartation. Sabi po ng isang presidente natin, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung sinong kasama mo, yun ang magiging mukha mo. Kaya tayo natutong magawa na kung ano-ano ang masama. Bakit? Kasi napasama tayo sa masama. Subukan mong sumama sa mga tao, nagmamahal sa Panginoon, magbilang ka lang ng ilang buwan, mamahalin mo na rin ng Diyos. Kasi lagi may impartation. Pag malamig ang kasama mo, malalamig ka din. Bakit po? Impartation po ang tawag dyan. Na meron po talaga impartation po mga minamahal ko. Kaya masarap po kung pipili ka ng kasama, yung alam mo na pagkasama mo, pag magkasama minamahal ko, may impartation po ng fire. Yung alam mo na ma-inspire ka na mag-pray, pagbalik mo sa mo, Lord, gusto ko rin yung naranasan niya. Gusto ko, Panginoon, na lumalim po siya. Bakit may impartation mo minamahal ko? Kaya mahal ka, tingin sa akin, ito nakakatuwa. Tao lang may impartation. Paano kung ito kasama mo? Pag palagi ito yung Diyos mo, lagi mo kasama. Hindi kaya magkaroon ng impartation ng holiness? Hindi kaya magkaroon ng impartation ng tinatawag na righteousness? Hindi kaya magkaroon ng impartation ng power? Hindi kaya magkaroon ng impartation ng anointing? Bakit po nagbabad ka sa presence ng Lord? Pakisabi nga po, babad! Pakisabi, babad! Kapatid, ako nagkakamali, lahat tayo nagkakamali, pero sinasabi sa atin ng Panginoon, balik. Dito ka dapat nakatira sa presensya ko dahil taga rito ka. Hindi ka rito bisita. Ang anak ng Diyos ay hindi po bisita ng Diyos. Ang anak po ng Diyos ay nabubuhay na kasama yung Diyos niya. Because He is our perfect environment. Hello? Kaya tayo na-stress, kaya tayo nagkakaroon ng anxiety. Bakit po? Kasi nabubuhay tayo sa lugar na hindi natin environment. Try to imagine, alisin mo yung isda sa tubig, they will die. Alisin mo ang halaman sa lupa, it will die. Tanggalin mo, minamahal ko yung mga isda sa constellation, it will die. Bakit po? Kasi environment po yan. Pwede ba ako makiusap sa iyo? Let us go back sa environment natin. Balik tayo kay Lord. Gawin natin kung nabasag yung mga altar natin. Ayusin natin uli. Yung mga altar natin. Tapos sabihin natin, Lord, gusto ko magsimula ng bago. Gusto ko uling maranasan yung presensya mo. God is faithful, He will forgive us. God is faithful, mga minamahal ko, para katagpuin tayo. Kapatid, ang pinakamahirap sa lahat, Kristiyano ka na, wala kang nararanasan. Hindi ko ganun design. Kristiyano ka, hindi mo naranasan ng Diyos mo. Kristiyano ka, hindi mo naranasan ang presensya ng tatay mo. Nakakalungkot po yung karanasan. Tayo po parang mga religious people, hindi po yan design ng Lord. Alam niyo po ba, this is your closet. Buhay po yung Diyos mo dyan. Yung Diyos mo na yan, na lumikha ng langit at ng lupa. Yung Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, nasa loob ng kwarto na yan. Buhay po yan. At sabi ng Panginoon, anak, pag lumapit ka, lalapit ako. Pag lumapit ka, maminamahal ko, lalapit ang Diyos mo. Lahat ng pangailangan mo, nasa Diyos mo. Anong problema natin? Hinahabol ho nating masyado yung mga bagay sa mundo. Bakit hindi natin habulin yung nagbibigay ng lahat ng bagay na ito? Kaya tama sabi ng Bible, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. That's the very principle. Alam mo, minamahal ko, ang tagal ko na hong pastor. Nalulungkot ako sa mga Kristiyanong hindi na-develop ang Christian life. Hindi na-develop ang prayer life. Bakit po? Masasabotahe buhay mo.
Maraming blessing na para sa hindi mo siya marireceive. Bakit po? Kasi hindi na-establish yung prayer life mo. You cannot enjoy Christian life without prayer life. Para lang tayong mga religious people na nasa loob po ng simbahan. Sumisimba tayo pero hindi ho natin nararanasan ng Panginoon. Pakiramdam natin, gumaang ating mga pakiramdam. Pero ang katotohanan, mga minamahal ko, hindi ho natin naranasan ang tinatawag na Diyos na buhay. Alam niyo po ba, ang goal dapat ng Christian life, every gathering, mararanasan ng Diyos. Bakit po? Because God is alive. Buhay yung Panginoon, mga minamahal ko. May kausap po ako. Buhay po yung Diyos natin. So tingnan natin, saan ba ipinanganak ang tinatawag po na panalangin? The birth of prayer. Saan pinanganak po ito, mga minamahal ko? Saan galing? Bakit ba kailangang manalangin? If God is sovereign. Tingnan ho natin ito, the birth of prayer. Tingnan ho natin po ito. Ito po ay makikita natin, mga minamahal ko, sa Genesis chapter 1, no, verse 26. Nakiyan mo lang ako. Nung likay po ng Diyos ang lahat ng bagay, no, and then, unang araw, ang nilikha niya is the man. Man is the spirit. Pangalawang araw, makikita mo, nilikha ng Panginoon yung body. And then yung body, yung man, hinaya ng Lord doon sa lupa at naging katawang tao. At ang sabi niya, nung siya po ay maging, kapatid, galing ka sa Diyos, hindi ka galing sa lupa. You came from God, He is our Father actually. Lahat po ng tao, galing po yan sa Diyos. Hindi ho galing sa alabok. Hindi ho tayo galing sa alabok. Ito po ay alabok, maminamahal ko, lalagyan ng tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw is your spirit being na nasa loob. That's who you are, maminamahal ko. Kaya ho tayo nandito, maminamahal, kaya tayo may lalagyan. Ito po ay parang damit. Na pag tayo po, pag maliligo ka, tatanggalin mo po yan, maminamahal ko, hubad ka. Ganon din po ang kamatayan. Ang kamatayan, hinuhubad mo lamang po yung body mo, yung damit mo, at lalabas po yung spirit mo. Because the real you is the spirit being that lives inside that body. That's who you are. Itong spirit ito'y galing ho sa Panginoon. This is the breath of life sa ating pong mga buhay. Kaya ho tayo, maminamahal ko, buhay sa harapan ng Panginoon because of the spirit being. Yung spirit po na binigay sa atin ng Panginoon. So dito, maminamahal ko, nung likay ng Diyos yung tao, sinabi na sa tao, and God said, let us make man in our image, sabi po ng Panginoon, and after likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So ibig sabihin, nung likay ng tao, binigyan po siya ng dominion, kapamahalaan, no, rule, control. Ibinigay po ito sa tao. Pakisabi po, tao. Isa pa, tao. Sabi ng Lord, let them have dominion. So ang dominion ay nasa tao, wala sa Diyos. Ulitin ko po, mahalaga po ito. Tingin ka sa akin. Sabi ng Lord, let them have dominion, sabi ho ng Panginoon. Hindi ho sinabi ng Panginoon, let us have dominion. Ang sabi niya, let them have dominion. So ibig sabihin, maminamahal ko, ang dominion, pamamahala sa mundong ito ay nasa tao. Kapatid, ano man ang nangyayari sa mundo po na ito, tayo pong mga tao may kagagawan. Hindi ho ang Diyos. Alam mo bakit? Bakit po? Kasi ang dominion ay nasa tao. Next slide. Sabi ho ng Biblia, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Ang langit, ang kataasan ng langit ay sa Panginoon. Ngunit ang lupa ay binigay niya sa sangkatauhan. Ibig sabihin, maminamahal ko, the dominion belongs to people. Kaya ang tanong, Lord, ano ba nangyari sa mundo? Ito po'y kagagawan ng lahat ng tao. Kaya sa akin, bakit ba nagkasira-sira ang mundo? Dahil po na magkasala ang tao, nagkaroon po ng dominion si Satanas. Yung dominion na para sa tao, napunta kay Satanas. Kaya po ngayon, si Satanas ay nagpepiesta sa mga bansa. Nagpepiesta, bakit po? Because of the dominion na nakuha niya sa mga tao. Kaya po ang trabaho ni Satanas, alam niyo ba si Satanas, wala rin naman kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan niya, dayain tayo, tuksuhin tayo, dalhin tayo sa kalalagay, maminamahal ko para mag-rebelde sa Panginoon. Tingnan sa akin, yung nangyayari po sa Senado, sa Kongreso, lahat po yan ay biktima ng demonyo. Minsan nakakainis lang. Pag nakita mo yung mga tao, minsan nakakagigil. No, nakakainis. No? Hayagang kalokohan, hayagang kasinungaling, pandaraya. Pero pag tingnan mo po, maminamahal ko, the author is the devil.
Siya po'y naglalagay sa kaisipan ng mga tao na gumawa ng kahalayan, gumawa ng kasamaan. Bakit po? Kasi nawala ang tao sa dominion na binigay ng Diyos sa kanya. So ano po ibig sabihin, mga minamahal ko? Ano pong sabihin? Sabi po ng Panginoon, no, ang dominion ibinigay po sa tao. Sino po ba ang tao? Ang tao, mga minamahal ko, ay ang espiritu na nasa loob ng katawan. That's man. That's you. Human po ang tawag dito. Tingin sa akin. Ikaw yung tunay na ikaw yung spirit. Ito po ay lalagyan. Ito pong tao, tayo yung binigyan po ng tinatawag na authority. Tayo binigyan ng dominion ng Panginoon sa lupa. So ibig sabihin, mga minamahal ko, pag inaral mo, lahat po ng espiritu na walang katawan, illegal po yan. Ulitin ko po ito, lahat ng espiritu na walang katawan, illegal po yan. Wala ho yung karapatan sa lupa. Bakit po ba nagkakaroon ng karapatan si Satanas? Ipinoposes niya yung mga tao. Ibig sabihin din sa akin, para gumawa ang Diyos sa lupa, kailangan niya ng tao. Di ba may isang tanong? Kung si Lord po'y makapangyarihan sa lahat at alam niya lahat ng nangyayari, di nakita niya, minamahal ko, nang tinutukso si Eva, nung ahas. Alam po ni Satanas, wala siyang lugar kay Eva at Adan. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya po yung ahas. Yung ahas, ibinigay yung sarili, kaya niya naposes. Nagsalita po yung ahas sa pamamagitan po ni Satanas. Nakita ba ng Diyos? Nakita ng Panginoon. Kaya lang tingin ka sa akin, hindi siya pwedeng mag-intervene. Bakit po? Violation po ng word niya yun. Dahil pag pumasok siya doon, mga minamahal ko, binaliwala niya, sinabi niya, ang sovereignty, mga minamahal ko, ng lupa, ay nasa tao. Illegal po ang Diyos. Kaya mga minamahal ko, habang ginagawa po ni Eva yun, wala siyang magawa. Isang babae lang po ito na nilikha niya. Wala siyang magawa. Bakit po? Because of His word. Dominion ay sa tao. Para siya makapasok ng lupa, kailangan niya ng tao. Kaya po mga minamahal ko, alam natin istorya. No? Walang dominion si Satanas. Dinaya yung mga tao, and then kinain po yung bunga. And then, sin came. Ano nangyari? Yung dominion, maminamahal ko, napunta kay Satanas. Because of sin. Kaya yun, nagkaluko-luko ng buhay natin. Bakit po? Hindi ho gawa to ng tao. Kapatid, lahat po nangyari sa mundo, walang kinalaman ng Diyos dito. Ito po ay dahil sa mga desisyon ng mga tao. Can you imagine ano kayong pwede mangyari pag may re-rapin, lalabas si Lord? Huwag mo re-rapin yan. Sa tuwing bawal magnanakaw yan. Hindi ho ganon. Bakit po? Tingin sa akin, sabi po, alam ni Satanas, wala kang karapatang pumasok sa mundo. Why? Because you are illegal. You are spirit God without a body. Wala nagawa ang Panginoon. Yan ho yung tanong, yan po yung sagot sa mga tanong natin. Kung ang Diyos makapangyarihan, ba't hindi niya pinigil si Eva? Bakit hindi niya pwede na makita? Alam niya, minamahal ko, wala siyang magagawa. Bakit po? Because He is spirit. Hello. Kaya napakahalaga ng free will mo. Napakahalaga. The greatest gift na isa binigay sa atin is our free will. Ang problema, binigay po ng mag-asawa yung free will kay Satanas. And then they fell. Pero nangako ang Panginoon doon. Wala siyang magawa. Pero sabi ng Panginoon, Satan, tanda mo to para praise. Yung babaeng ginamit mo para makapasok ka rito, babae rin ang gagamitin ko para makapasok ko dyan. Sa pamagitan niya, makakapasok ko ng legal sa mundo at legally tatapakan ko ulo mo, I will crush your head. Kaya pag minamahal ka, ito na ho. Bakit kailangan ni Kristo magkatawan tao? Ang Diyos ay hindi po pwedeng mag-intervene sa lupa. Bakit po? Ang lupa ay pag-aari o ang dominion ay nasa tao. Kailangan niya ng tao para makarating siya sa loob. Anong dapat niyang gawin? And then nag-prophesy po siya, isisilang po yung Jesus Christ. No, isilang po yung lalaki, yung batang lalaki. Kaya po sabi po ni Isaiah, nakikita ko may isang babaeng birhen, manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin po itong Jesus. Prophetic po yun. And then sabi rin ni Isaiah, minamahal ko, sabi niya, nakita ko, a child is born, the child was born, and a son is given. Yung bata, sabi niya ganon, yung bata ipinanganak, pero yung son ibinigay. So ano pong ibig sabihin, minamahal ko, tingin sa akin, nung kausapin po ng Lord, si Mary, sabihin po ng Panginoon kay Mary sa magitan ni Gabriel, magbubuntis ka. No, magsisilang ka ng isang lalaki. Mangyayari yan pag dumating sa iyo kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. And then agreement po ito. Ang sabi po ni Mary, minamahal ko, tao po ito. Ang sabi niya sa Diyos, let it, according to your word,
be it unto me. Agreement po ito. Kaya po, the Holy Spirit come upon him. Bakit po? Kasi may isang babae na nagbigay po ng tinatawag po ng karapatan na ito pong Diyos na ito ay pumasok, maminamahal ko. And then, ipinagbuntis po, maminamahal ko, yung Kristo. Yung anak po, yung batang lalaki, ang pangalan po ay Jesus. Pero yung Kristo, ito po ay Diyos. Ibig sabihin, yung batang Jesus, kaya po sabi Jesus, ang ibig sabihin, He will call His name, Emmanuel, God is with us. Tingin sa akin, yung Diyos po na hindi nakikita, nagkatawang tao, maminamahal ko, nasa loob po ng tao. Yung Diyos, ang pangalan po ay Kristo. May kausap po ako? So ibig sabihin, ngayon po ay naging legal si Jesus. Bakit? Because of the body. Pinahiram po ito naman ni Mary, maminamahal ko, para siya po ay maging legal sa lupa. Kaya tingin sa akin, kaya si Kristo mahalaga ang prayer. Tingin sa akin, bakit ganun kahalaga? Bakit po? Kailangang humingi para po ang langit ay magbaba. Kaya po ang prayer mahalaga. Bakit po nagpipray si Jesus? Dahil wala pong galaw ang Diyos unless you pray. Dahil ang authority nasa iyo, ang kapangyarihan nasa Diyos. Siya po yung nagpapala. Kaya po sabi ng Lord, hindi ako pwede mag-intervene unless ang tao maminamahal ko ay humingi sa akin. Kaya mahalaga po prayer. Kaya po si Kristo maminamahal ko, He prayed 4 hours a day. Magpipray po yan, pupunin ho ng Lord. Kasi tao na po siya. So lalapit sa tatay na pupuspusin ng banal na espiritu, lalakad po sa lupa, daladala niyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Lahat po ng kanyang ginagawa, bunga po ito ng tinatawag ng kanyang panalangin na alam niya kailangan niya itong gawin. Bakit po? Ang Diyos po ang nagbigay ng dominion sa tao. Kapatid, pag walang prayer, walang galaw ang Diyos. Alam niyo po ba, ang dami-daming blessing na para sana sa atin. Kaya lang hindi po ito nare-receive ng maraming tao. Bakit po? Kasi hindi naiintindihan. Pag wala akong panalangin, maminamahal ko, walang pagkilos ang Diyos. Bakit po? Kaya tingin sa akin, kaya ka magpipray kasi you are inviting God to interfere in your life. You pray because you giving God a license to intervene on earth. Pag walang prayer, walang galaw ho ang Panginoon. Kaya mahalaga ho ang panalangin. Bakit po? Ang authority ay nasa iyo. Nasa ating mga Kristiyano ang authority, maminamahal ko. Kaya kung maintindihan lang natin, maminamahal ko itong sinasabi ng Lord, Nak, nasa inyong mga tao ang tinatawag na authority. Sabi ng Panginoon, whatever you ask in prayer, believe and it shall be done. Ang sabi ng Lord, anuman ang hingin mo sa panalangin, ito'y gagawin ko sa iyo. Hindi ako makagagawa unless you pray. Ano sabi ng Panginoon sa tao? Call unto me and I will answer you and I will show you great and unsearchable things which you do not know. But you need to call to me. Without prayer, maminamahal ko, hindi gagalaw ang Diyos. Bakit? Dominion belongs to you. Ang susi nasa kamay ho natin, kapatid. Nasa kamay mo. Yung susi, yung panalangin. Hello? Hindi ka magkukulang kung marunong kang gumamit ang susing nasa kamay mo. Ibinigay yun ng Lord, pinagkatiwala ng Lord yung sovereignty niya para sa atin. Sabi ng Panginoon, anak, you may ask me of anything and I will do it. Ask. Prayer. Kaya mahalaga po yung panalangin natin, kapatid. Ang simbahan, pag walang prayer, walang power. Marami tayong mga talento, marami tayong mga skill, but without prayer, it is nothing. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka karunong, without prayer, it is nothing. Kaya ang halaga ng prayer, kapatid. Ang daming blessing para sa pamilya mo, ang daming blessing para sa mga anak mo. Kaya lang ang problema, ayaw mong gamitin yung susi na hawak-hawak mo. O hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga yung panalangin na sinasabi ng Diyos sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, I have given you the keys of the kingdom, and one of the keys of the kingdom is prayer. Alam niyo po ba, ang simbahan, pag nagsama-samang manalangin, andun po ang matinding kapangyarihan. Alam mo, nakakatuwa po yung mga Israeli, yung mga unang church. Imagine mo, galing sila sa trabaho, kapatid. Linggo nila, jump pack. Pero yung meeting nila, jump pack. Wala, grabe. Kung ano yung attendance sa Sunday, yung po yung attendance ng Wednesday nila. So ibig sabihin, mga tao galing pa sila ng trabaho, iiwan po si bag, no? And then pupunta ho sa trabaho, dala-dala ho yung bag, pupunta ng church, and then they will pray. Magugulat ka, pambira, yung lugar na pinagtitipunan nila, nililindol.
And then pagkatapos ng panalangin, kasunod, miracle, signs, and wonders, and healing. Natural. Bakit po? Kasi nagpipray ang church. Bakit po ba nagkukulang tayo personal? Bakit ba nagkukulang minamahal ko ang simbahan? Bakit po? Ang mga Kristiyano ay hindi po nakikibahagi sa nais na gawin ho ng Panginoon. Church, ang purpose po ng prayer, mga minamahal ko, para ho tayo. Alam niyo po ba? Tingnan niyo po ito. Sovereign po siya, hindi na kailangan ng tao. Pero dahil po sa word niya, hindi niya pwedeng gawin. Tingnan niyo po ito. Nung bibigyan niya ng judgment ang Sodom and Gomorrah, dahil sa unrighteousness, bakit kailangan dumaan kay Abraham? Bakit kailangan makipag-usap kay Abraham? Pwede siya doon, Lord, sovereign naman po kayo, ba't kailangan niyo pang dumaan sa akin? Pwede gusto niyo gawin, kayo yung gawin. Bakit po? Kasi kailangan ng tao. Kailangan po, kaya po may agreement, may bargaining po doon. Lord, pag nakakita ba ako ng 15 na righteous, gagugunawin, tawaran po yung mga minamahal ko. And then, ibig sabihin, mga minamahal ko, yung kapangyarihan ng pagkawasak ay nakasasalalay po ng kamay ni Abraham. Sabi niya, Lord, pag nakita ba ko ng 10 righteous people, gugunawin ng Sodom? Hindi. Alam niyo kung binabani ni Abraham yan, Lord, kung makakita ako ng 5 o 3 na righteous, hindi gugunawin. Kaya lang tumigil po siya sa 10. And then sabi ng Panginoon, merong tinatawag na kapahintulutan tao, and then, tunaw po ang Sodom and Gomorrah. Si Moses, mga minamahal ko, tingnan niyo po ito. Sabi ng Panginoon, i-rescue niyo po yung mga Israelita. Ba't kailangan niya pa si Moses? Makapangyarihan ka naman, kaya mo nang gawin na kayo. Alam mo naman lahat ng bagay, hindi po. Kailangan niya ho ng tao. Bakit po? Ang tao ang may dominion sa lupa. Alam niyo po ba, tingnan sa akin, nakakatuwa po ang Panginoon nakakatuwa ang Lord. Nagkatawang tao, di ba? Kaya magugulat ka, he prayed. Grabe kasi naiintindihan niya, kailangan ko manalangin. Bakit? Wala akong kapangyarihan. Walang miracle, signs and wonders, walang pagkapakain na 5,000 kung walang panalangin, walang paglakad sa ibabaw ng tubig without prayer, hindi pa pwedeng magkaroon ng pagsaway sa tinatawag na tubig at hangin without prayer, hindi ko kaya magpakain ng 15,000 tao without prayer. Ibig sabihin, prayer is important to the ministry. I pray, mga minamahal ko, makabalik tayo sa buhay panalangin natin. No, makabalik tayo sa buhay panalangin natin. Alam mo, pangarap ko sa simbahan pong ito, that's my dream ng unang panahon pa. Lord, gusto kong makakita ng isang simbahang mapanalanginin. That's my dream. Bakit po? Kasi pag ang tao po, ang simbahang mapanalanginin, ibig sabihin, sikat na sikat si Jesus sa church. Marami yung mga simbahan, paglinggo punong-puno, pero paglinggo, nakakapraso ng mga tao. Ibig sabihin, hindi sikat si Jesus sa church. Sikat yung pastor, magaling yung pastor, pero hindi magaling si Jesus doon. That's my dream. Kaya alam nyo, lagi yung binabantay po itong prayer na ito. Dumating na po ito sa 4 na lang. Pero buti lang, salamat sa Panginoon kasi may personal akong prayer life. Ang nagtawid sa akin, mga minamahal ko, sa maraming battle ng buhay is my prayer life. Dinevelop ako ng Lord, mga minamahal ko, stay in His presence. Na kahit anong mangyari, mga minamahal ko, kaya kong tumoy. Bakit hindi ako magaling? Because of the presence of God. Kaya kung mga minamahal ko ng panahon na 4 na lang po ito, dire-diretso lang ho kami. Dumating kami rito, 2 lang kami ni Mami. Ito yung mga anak ko, wala silang choice. Yung asawa ko, walang choice yan. Asawa niya, pastor Kaya pag sumama ka sa akin, mapipersa ka ho. Pag sumama ka sa akin, bakit po? Hindi dahil magaling ako, bakit? Kasi dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar na kung saan alam ho ng Panginoon, mahalaga para ho sa atin. Church, pwede ba ako makiusap sa'yo? Tatay, tayo mo altar mo sa bahay niyo. Tayo mo muli altar mo. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Tayo mo altar mo sa buhay mo. Itayo mo muli yung altar mo sa buhay mo personal. Itayo mo muli yung altar mo sa pamilya mo. Itayo mo. Makapangyarihan po yan. Meron po dyan tinatawag na sovereignty ng Diyos. Andiyan dyan po yan. Andiyan dyan. Andiyan dyan po yan sa kapangyarihan. Nasa kamay mo yan. Nasa pamilya mo yan. Kailangan nyo lang humingi. Ako ay encourage ngayon. Pagbalik ko natin, kumuha ka ng papel o ng notebook. Lahat po ng prayer request mo, isulat mo. Lahat ng gusto mo, isulat mo. Lahat isulat mo. And then, simulan nyo ipanalangin ng mga anak mo. Simulan mo ipanalangin mag-isa mo. Gugulat ka, mga minamahal ko. Tatantusan ng Diyos siyang tinatawag na listahan mo. Kapatid, marami nang pinatunayan ang Diyos sa buhay natin pare-parehas. Gusto ng Panginoon under the level ng experience, blessing, breakthrough na galing ho sa Panginoon. At magsisimula po ito sa mga altar natin sa panalangin. Alam mo, nakakatuwa nga Di ba si Kristo namatay? Nung si Kristo po pinapahirapan, minamak po siya ng mga tao sa magitan ni Satanas. Kung ikaw ang anak ng Diyos, si Satanas po yan
Habang siya po'y pinahirapan, mga minamahal ko. No? And then, He died at the cross. He breathed His Spirit. Akala ni Satanas, tapos na ho ang labanan. Namatay na ho yung Jesus na may Kristo sa loob. Kala niya tapos na. Hindi niya akalain, yung Kristo, bababa sa pusod ng tinatawag na earth na ito, na kung saan nandun ang trono ni Satanas. Andito ang hell. Kaya minamahal kung siya po'y nakaupo, sabi po habang nakaupo po siya sa trono, nagulat po siya dahil nakita niya yung Kristo. Ang sabi daw ni Satanas, para paraphrase, anong ginagawa mo rito? May katawan lang ang pwedeng pumasok rito at patay. Sabi po ng Kristo, yung katawan ko nasa cross, patay. Hindi ka pwedeng pumasok dito, wala kang kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao, ikinarga sa akin. Kaya ako nandito. Anong purpose? Sabi po, ang galing ng kwento na ito. Nakakita na ho kayo ng mga kulungan na dungeon na maunang panahon. Yung susi po ng mga nagbabantay, nakatali sa ganito. Andito ho yung mga susi. Nakalagay ho dito. Yung mga unang panahon na mga kulungan ng preso, andito ho yung mga susi. Sabi po ng bumaba po si Kristo, minamahal ko. And then, tingnan niyo po yung susi. The kiss of death and Hades. Niwanan. And ang buhay na magmuli, ang sabi niya, I hold the kiss of death and Hades. Tingnan sa akin. Kaya unang nawawala sa buhay ng mga Kristiyano, yung takot sa kamatayan. Alam mo bakit? Hawak-hawak po ni Kristo ang susi ng kamatayan at ng Hades. Siya ang magdidesisyon kung sino pupunta ng impyerno, hindi po ang sino man. Ito nakakatuwa. Nung siya po'y pumunta doon sa kailaliman, kinuha niya po doon yung mga taong nakulong nung unang panahon. Abraham, Moses, minamahal ko, na nasa paradise. Kinuha po na ito ng Panginoon. Nung Kristo, minamahal ko, inakyat po ito sa kalangitan. Kaya ang paradise ay wala na po. Ang paradise, minamahal ko, ay nasa langit na. No, dala-dala po sila Abraham. Kaya nung mabuhay na magmula si Kristo, ang dami ng bihag na kasama. And then siya po ay bumalik after 3 days. Ano nangyari? Kailangan niyang balikan yung kanyang katawan and that nabuhay na mamuli. Ang sabi ng Bible, the same power that raised Jesus from the dead lives in you. Alam niyo po, napaka-powerful natin. Napaka-makapangyarihan ng mga Kristiyano. Yung Kristo po na nabuhay na bumuhay sa Kanya, yung kapangyarihan nasa loob, minamahal ko. Etong sabi, minamahal ko. Dati po kapatid, hindi ko kayo sa akin. Nung siya po'y nagbiministeryo, isang paris ng paa, isang paris ng kamay, isang paris ng mata, isang paris ng tenga, yung po'y nagbiministeryo. Ngayon po, tingnan sa akin, si Kristo wala na po sa lupa. Kaya ang tawag po sa church, hindi po body of Jesus, ang tawag po sa church ay body of Christ. Ibig sabihin, tingin sa akin, yung dating 2 kamay, isang pares ng kamay, ngayong milyong-milyong pares ng kamay, milyong-milyong pares ng mata, milyong-milyong pares ng paa, ito po yung katawan ni Kristo. Hello? Tingin sa akin, kailangan ka ng Diyos. Alam niyo po ba, minsan nakapokus lang tayo sa kailangan natin, pero gusto ko maintindihan mo, kailangan ka ng Diyos to expand the kingdom of God. Kaya alam nyo, pasensya na ho kayo, ako nalulungkot po ako. Pag ang mga Kristiyano nag-withdraw sa service, bakit? Kamay ka ng Diyos, paa ka ng Diyos. Pag nag-withdraw ka, minamahal ko, marami siyang gustong abutin sa mamagitan ng buhay mo. Hindi niya po ito magagawa. Kanina iyak ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, kailangan mo kami. Lord, salamat kasi sino kami para kailanganin ng Diyos? Tingin sa akin, para makagawa ang Diyos sa lupa, kailangan ka niya. Kailangan niya ako dahil ang dominion niya nasa atin. Kaya po sabi ng Panginoon, and you receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will become my witnesses. Go therefore and make disciples of all nations. Why? Ang dominion nasa atin. Next slide. And I will end up with this. Next slide, Nak. Without God, we cannot. Without man, He will not. Ulitin ko po ito, without God, we cannot. Without man, He will not. Pag wala ang Diyos, hindi natin kaya. Pero pag wala tayo, hindi niya gagawin. Bakit? Kailangan niya mga anak ng Diyos. Kailangan niya ho tayo mga minamahal ko. Para po mga minamahal ko, may mangyari sa lupa, mahalaga po ang prayer natin sama-sama. Kapatid, mahalaga ang prayer mo for the span of kingdom.
Nakasunod na. Next slide. Ito po sabi ni Jesus sa mga disciple niya. Sabi ni Jesus sa mga disciple niya sa atin, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. And I will give you, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng mga susi ng kalangitan. Anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anumang papawalan sa lupa, pawawalan sa langit. Ibig sabihin, tingin ka sa akin, ang Diyos po, ang langit po ay naghihintay sa galaw po ng mga tao sa lupa. Kaya prayer, maminamahal ko, is very important for your family, for yourself, for the ministry, for the expansion of the kingdom of God. This is the power of God. Tama yung sabi ni Lord. When man works, he works. But when man pray, God works. Kapatid, tingnan sa akin. Hindi po dinisenyo ng Panginoon buhay natin maging kasya-kasya buhay, hindi po. Anong prayer ko sa simbahan ngayon? Lord, sana hindi lang po yung blessing na enough. I pray for the blessing that is more than enough. Para ano po? Para magamit tayo ng Lord. Para abutin maraming tao. Tayo po'y kamay ng Lord. Tayo po'y paa ng Diyos. Kaya tayo pinagpapala ng Lord para maging pagpapala sa mundo na ating ginagalawan. Kaya tayo na sa mundo, minamahal ko, tayo po'y katawan ni Kristo. Ang trabaho natin to expand the kingdom of God. Hindi niya to kaya, tingin ka sa akin, kung ang Diyos lang ay pwedeng gumawa dito, hindi niya tayo kailangan. Even po ang anghel ay hindi pwedeng gumawa sa lupa dahil wala silang katawan. Ang pwede lang gumawa rito, mga minamahal ko, to expand the kingdom is you and me. And every child of God, ganun ho tayo kahalaga, mga minamahal ko. I pray, mga minamahal ko, na pagtapos na ito, magkaroon ulit tayo ng desire to build our altar. Magkaroon tayo uli ng desire, mga minamahal ko, to serve our God. Alam niyo, mga minamahal ko, minsan nakakalungkot. No? Maraming Kristiyano matapos magpalain ng Panginoon, they abandon their God. Pinagpalit na ho nila ang Diyos nila sa mga bagay ho na binigay ho ng Diyos sa kanila. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Sana habang pinagpapala ka, lalo kang nalalapit sa Diyos. Ulitin ko po ito. Sana po habang pinagpapala ho tayo ng Lord, lalo ho tayong nalalapit ho sa Panginoon. Hanggang dumating sa punto na, Lord, kahit hindi mo ako pagpalain, hindi ko kailangan. Ikaw po ay sapat na sa buhay ko. Dahil po maraming Kristiyano sa huling Panginoon na ito, they abandon their faith for the sake of the material things. Church, why pray? Because of the dominion. Naghihintay yung lagi ang Panginoon na mag-pray. Sabi ng Panginoon, pray. Kaya alam niyo ba, ang prayer po, iniipon po yan. Iniipon po, kinukuha. Dinadala po ito sa kalangitan. Nilalagay po ito sa insenso, nilalagyan po ito ng insenso kasama ng prayer. Tapos ibinabalik po ito sa lupa. Nagpo-form. Meron pong laging manifestation ng prayer ng mga anak ng Diyos. Balik tayo sa altar. Pray tayo uli. Hanapin natin muli ang mukha ng tatay natin. Let us enjoy the presence of God. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko. Let us worship the Lord, no? Bago tayo magtapos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat for the dominion, Father God. Sabi mo sa amin, let us create man in our image and in their likeness and let them have dominion. O Shakarabukandara Sekandara Bakande, you are sovereign. Pero Panginoon, binigay mo sa amin sa lupa ang kapamahalan. At ikaw po'y lagi naghihintay dito po sa lupa na humingi ang mga anak mo dyan sa kalangitan. Salamat po. Hallelujah. We worship you. Pwede bang sambahin natin ng Lord? Napakabuti ng Diyos. Grabe. Pag naintindihan natin yung puso ng Diyos, yung isip ng Diyos, grabe. Wala siyang desire kundi pagpalain tayo. Sumagana, magtagumpay. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Grabe po ito. Gusto ng Lord gawin sa atin yan. Pero ang susi ay nasa kamay mo. Ang trabaho niya, ibigay ang hinihingi mo. Ang trabaho mo ay humingi ng pangailangan. Sabi po ito ng salita.
Sinasamba ho namin kayo, Panginoon. You are worthy. You are worthy. Awitan na natin ang Lord. Just worship the Lord. Just worship Him from the bottom of your heart. Yes, napakabuti mo sa amin. Hallelujah, napakabuti mo. Ang
Lord, kami po ay nagbababa ng sarili namin pare-parehas. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan. Sino kami? Para bigyan ng ganitong kalaking karangalan, pribilehiyo. Panginoon, nakausapin ng lumikha sa amin. Panginoon, kami po ay nagbababa ng sarili. Kilala mo po kami. Kami ay humihingi ng tawad sa iyo kung napabayaan namin mga altar namin. Humingi ng tawad kung, Lord, pumupunta lang kami sa iyo kasi kailangan lang namin. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga kayabangan mo namin. Sa mga pagmamalaki ho namin. Lord, forgive us. Panginoon, kami po ay nagbababa ng sarili. Linisin mo kami ng dugo ni Jesus. Tulungan mo kayo magsimula ng bago. Bigyan mo kami uli ng passion to build the altar of our family. The altar, mga personal naming altar, makabalik kami dito. Lord, remind us, the keys of the kingdom is upon our hands. The keys that called prayer. Kayo nagsabi sa amin, Panginoon, whatever you ask and prayer, believe and it shall be done. Binibless ko mga kapatid ko, Panginoon. Continue to minister to them, Holy Spirit. I pray po, Panginoon, kalakasan, kapangyarihan, kagalangan, kapayapaan. Lord, I declare na blessing na more than enough sa mga anak mo. Maging blessing kami sa mundo na ito. Maging blessing sa mga tao. Magamit mo kami bilang kamay mo, bilang paa mo, bilang puso mo to reach out the lost. Kaya kami nandito, Panginoon, kasi meron kami assignment, Lord. Kailangan mo po kami, Panginoon. Dito po kami, gamitin mo kami. Gamitin mo kami, Panginoon, to reach out. Puntahan ang mga tao at sabihin sa kanilang, merong isang Diyos na naglabis na imamahal po sa kanila. Pwede ba tayo mag-agree? Let us pray for our nation. Panginoon, nag-agree kami sa oras na ito. Ang sabi mo, kung may 2 tao, 3 tao na magkakaisa ng anumang bagay na hingin sa langit, ito'y gagawin ng aming amang nasa langit, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagtitipon, naroon ka sa kalagitnaan. Sa oras nito, tinataas namin aming bayan. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang aming gobyerno, Panginoon. Sinasaway po namin, Panginoon, lahat. Ito pong mga demonyo na ito na nag-influensya sa mga tao sa gobyerno. They are spirit, they are illegal, Lord God. Sa pangalan po, Ama ni Jesus, nag-agree kami, Panginoon, magkakapatid. Father, we demolish lahat ng spirito, Panginoon, ng kasinungalingan, pandaraya, Panginoon, Lord, corruption, Panginoon, violence, Panginoon, Lord, sinasaway po namin lahat ng influensya ng demonyo sa Senado, Panginoon, sa Congress, Panginoon, sa aming pong bayan, sa pangalan ni Jesus, nagdedeklara kami ng righteousness, nagdedeklara kami ng justice. Panginoon, binebless namin ang bansa po namin sa pangalan. Lord, gumalaw po kayo sa bansa namin, magkaroon ng revival ang bansa pong ito. Lord, we pray, pagharian mo ang bansa pong ito. Gamitin mo katawan ni Kristo upang magtulong-tulong po kami, Panginoon. Napagtulong po ng bansa pong ito. Maraming salamat sa oras na ito. Lord, sineselo ko ng dugo ni Jesus ang mga salitang narinig namin. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng amen. Isa ka ho pala ka sa palakpak para sa Panginoon.